Okay, so Ma'am Pat, no, bago tayo magpalit ng pwesto, explain ko muna sa'yo kapag nandito ka na kung ano mga gagawin mo, no? Opo. Okay, syempre, paglipat mo dito mamaya, ang una-una mong gagawin ay hanapin mo yung komportable ka sa pagkaupo. Komportable ka sa pagkaupo, komportable ka sa pag-abot ng mga pedals. Okay, so take note automatic na sasakyan ang ida-drive mo. Automatic na sasakyan ang aaralin mo. Automatic Mampat, ang management sa pedals ay isang paa lang. So right foot lang po, no? Itong left foot natin ay hindi po siya pwedeng makialam, no? So ganito, hanapin mo pa ang komportable mo sa pag-abot mo dito sa pedals. Ngayon naman, pag upo mo dito na tingin mo na medyo hindi mo masyadong abot ang pedals, may adjuster naman ang upuan, no? So, may idea ka ba doon? Opo. Yun, may idea ka na doon. So, kung may idea ka na doon, pwede na nating iwanan yun, no? Tapos, ang right positioning ng paa mo dito sa pedals, nakaharap siya sa brake, no? Ang sakong mo, ma'am, ay dapat nakatuon siya sa flooring. Ganito lang Mampat, tingnan mo pa ako. Ito ang brake, ito ang gas. No, kasi yung mga pedals na yan Mampat, hindi naman natin kailangan yan na biglain ang pag-apak. So kumbaga parang dampi-dampi lang po yan, no? So ito naman si automatic po, lalo na kapag sa patag. Pasat nakalagay yan sa drive, kahit hindi mo gagasan yan, gumagalaw yan. So kailangan malumanay lang, smooth lang talaga yung ating pag-apak dyan sa gas. Ganon din si brake kapag tayo ay magbe-brake. Normal yan sa umpisa, normal yan sa baguhan na medyo mabigat pa ang paa sa pagbe-brake, but kailangan nadidevelop siya. So simple lang naman yan. Yung ang driver, di ba, laging nakapokus sa unahan para ma-anticipate mo kung anong galawan ng sasakyan sa unahan. Sa pagtingin mo na membreno na yung unahan mo, marirecognize mo yon sa pamamagitan din ng ilaw nila sa likod, yung tinatawag na brake light. So malayo pa lang, nakita mo pumula ang likod nila, so alis na agad ang paa sa gas, nakaabang na agad kay brake. Para malayo pa lang, nag-a-apply ka rin ng brake, no? Hindi yung malapit ka na, saka ka nag-a-apply. Okay na tayo dito, no? Okay, so sa manibela naman, hindi pwedeng sobrang ulat, hindi naman sobrang lapit ka dito. Ito nga lagi ko sinasabi, sa lahat ng tinuturuan ko, yung tinuturo namin dito sa driving school, o kami mga instructor na 9 and 3, yung mga reference na ganon, mga positioning sa manibela, beginner's guide, yan naman ay sa umpisa lang. No? So kapag sanay ka na kasi, kahit saan ka lang humawak din sa manibela siyempre huwag natin kakalimutan na kapag nakuha na natin yung komportable natin dito, pati dito sa manibela, yung pagsiseatbelt bago tayo tumakbo. At the same time, yung ating mga pasayo, mapaalalahanan natin. Okay, and then maging practice din natin Mampat yung paglalak ng door. Lagi na. Sa safety din natin yan. At wag na wag tayong tatakbo, wag na wag tayong gagalaw nang hindi natin na-adjust ang side mirror natin. So ganito yan Kailangan komportable ka sa pagkakaupo mo, komportable ka sa pag-abot ng mga pedals, komportable ka sa paghawak ng manibela, yung layo mo, and the same time, komportable ka sa pagtingin ng mga side mirror mo. Kasi ang side mirror mo, kumbaga, mga mata mo yan. Kumbaga, karagdagan ng mata mo yan. But, sinasabi ko nga, hindi lahat ng pagkakataon na iaasa mo sa side mirror. Lagi natin i-consider yung sinasabing blind spot situation. No? Lalo-lalo na pagka malalaking liko, mga full turn, yung tipong pag hindi nakita ng side mirror, kailangan lumilingon ka muna. Yan, katulad sa pag-atras, bukod sa pagtingin sa rear mirror, kailangan lalingon muna bago gumalaw. Maging aware ka lang, lalo-lalo na dito sa speedometer, no? Lalo na kapag ito nagdadrive sa expressway, gano'n. Minsan kasi pag sanay na tayo mag-drive, parang yung takbong 100, alam mo ba yun, parang nababagalan na tayo. Pero syempre, kailangan natin sumunod sa batas. Kailangan natin sundin ang batas para naman sa safety natin. So may speed limit lang kasi tayo sa Pilipinas na 100 km per hour sa mga expressway. Sa mga national road naman, ang ating maximum speed naman ay 80 lang. But syempre, bilang isang defensive driver, alam mo dapat ang takbo mo sa mga sitwasyon na katulad ng matao,
Dapat hindi tayo nagpapatakbo ng mabilis, no? It's about 20 lang, yung mga ganun. So, dapat mayroon talaga tayong initiative sa sitwasyon na kailangan yung safety natin at safety ng mga kapwa nating road user ang iniisip natin. So, ang proper naman na adjustment niyan, so kailangan kita mo lang yung dalawang handle ng pinto ng sasakyan mo. In the same time, 10% lang yung nakikita sa gilid ng sasakyan mo. So, katulad ng adjustment na yan, pag tumingin ka, bilang lane, nakikita mo rin. Then, pati itong rear mirror. Adjust mo rin yan, ma'am. Mayroon ka bang idea sa pagsisignal? Wala. Ito. So, ma'am Pat, ito ang lever handle ng pagsisignal. Itong nasa kaliwa, no? So, kapag po, alimbawa, lilipat ka sa kaliwa, liliko ka pa kaliwa, pababa. Pipitikin mo lang siya, ma'am. Yan lang, pababa. Tapos, ang off niya nasa gitna. Pag naman ikaw lilipat sa kanan or liliko sa kanan, ang pakanan naman na signal, pataas. Yan, no? Ulitin ko, left, and then right. Yan. So, ganito yan. Halimbawa, sinabi ko, ma'am Pat, lipat tayo sa number 1 na lane. Ang gagawin mo kaagad doon, sulyapan mo to. Pagkatingin mo wala namang sasakyan sa likod or malayo pa, signal. Pag signal, sulyapan ang side mirror kung saan ka lilipat. And then, kapag naman nakita mong clear na, dapat nagaganyan ang mata mo. No? Nagaganyan. Kung baga, nasulyap ka dito, natingin sa unahan doon sa direction mo. Yan na ang nagmamaneho. Yan. Okay, tapos, itong lever handle na to, ma'am Pat, dito din binubuksan ng ilaw, ha? Ito yung park light, ito yung headlight, low beam. So sa Toyota, kapag i-high beam mo siya, itutulak mo to. Yan, pag nakita mo yung color blue na yon, naka-high beam ka, ha? Unahin natin doon sa katanungan, Kuya Ron, kailan ko gagamitin ang park light? Okay, so ang park light, syempre, gagamitin natin yan, yung mga tipong nag-aagaw, yung liwanag at dilim, yung paggabi na. Headlight naman, syempre, pag madilim na. Ang high beam naman, gagamitin lang natin yan sa madilim na kalsada. In the same time, wala tayong kasalubong. Pero halimbawa, madilim ang kalsada, pero may kasalubong ka, hindi mo rin siya pwedeng gamitin. Kasi nga, masusulo yung kasalubong. Okay. Ito naman, may mga sasakyan na katulad nito, mayroon siyang fog light. Okay. So ito naman, lever handle na to, para naman to sa wiper. Now, wala ka rin idea dito? Wala po. Sa wiper. Okay, ganito. Si wiper, syempre, ang alam natin dyan, ay gagamitin natin yan pag umuulan. Tama. Pero, pwede rin tayong mag-wiper na kahit walang ulan. So, halimbawa, gusto nating linisin yung windshield natin, tulad yan, dry. Kapag magwa-wiper ka, make sure na lalagyan mo muna siya ng tubig. No? So, ganito naman ang paglagay ng tubig niya. So, magwa-wiper na siya. So kaya bakit natin lalagyan siya ng tubig? Kasi dry, para maiwasan natin yung guma mabilis masira. Baka mamaya magabok siya, magasgas yung gano'n. Okay, yan yung paglagay ng tubig. No? The more na ginaganon mo siya, lalabas ang tubig. Tapos pag iwa-wiper mo naman siya, eto, unang baba niyan, may interval. Unang baba, naka-interval. Pangalawa, ito na yung umuulan. Tapos, ito naman yung malakas ng ulan. Ang code ko nga dito, ganito ambon, ulan, bagyo. Pwede mo rin siya mampat ganito. Yan, pitigil lang sa pataas, ano? Yan. Ito naman tayo sa pagsishift ng gear ng automatic. Okay. Ano ba yung uunahin? Siyempre, uunahin mo dyan, apakan si brake. And then, pwede mo na kagad i-recta yan sa drive. Kahit hindi mo na daan yan sa neutral. Okay, and then, nasa drive na yan. Hold pa rin si brake. Release naman si handbrake. So, yan, naka-release na si handbrake. Pag binitawan mo yan si brake, dahil since na naka-drive na siya, pwede na yan gumalaw. O, dahil nga medyo paahon ng kalsada, ganun lang kabagal ang galaw niya. Pero pag ginasal mo siya ng konti, magbibigay siya ng konti bilis. No? Halimbawa naman, Kuya Ron, galing na ako sa takbo, pumarada na ako. Katulad dito, halimbawa, tumigil ka sa ganito. Ano naman ang una kong gagawin? Siyempre, lagi namang si brake, di ba? And then, ganito gagawin mo, mampat. Makakasanayan mo tong ganitong sequence. Di ba, galing kang drive. Binrake mo siya. Ilalagay mo siya, mampat, sa neutral. And then, i-handbrake mo siya.
Pag na-handbrake mo siya, bitawan mo ngayon si brake. Pansin mo, umalog. Opo. So, ibig sabihin, yung bigat ng sasakyan, ibinigay mo muna kay handbrake. And then, haapakan mo ulit si brake, lagay mo ngayon siya sa park. Bakit? Kasi nga, para pag alis mo sa susunod, pag mag-move ka na sa susunod, smooth mo siyang malagay uli sa drive ng diretso. Tulad nito, dahil nga ginawa natin yung sequence na yun, apak ka sa brake. Pag nilagay mo siya diretso sa drive, smooth siya. Pero pag ang ginawa mo nga dyan ay pag-apak mo ng brake, tulad nito sasampu lang kita. Diba, ganito ginawa mo. Pag tigil mong ganon, ang ginawa mo, nilagay mo kaagad yan, tapos ginanon mo. Tingnan mo pagka yan inalis mo ulit at magdadrive ka na ulit. Maganit yan, no? Yan. Tingnan mo, bawat kuno na alog siya, no? Hindi siya smooth. Lalo-lalo naman pat kapag incline ang pinaradahan mo in downhill. Yun, napaka-importante yun sa ganyan. No? Ganon din yun, halimbawa, nagpa-park ka, natapos ka ngayon sa halimbawa, ganito, umaatras ka. Nag-park ka ngayon. Yan, halimbawa, nakapark ka na lang ayos. So, nagtapos ka sa reverse. Ganon pa rin ang gagawin mo dyan. Ilalagay mo siya sa neutral, handbrake. Dito po. Tapos, sa park ka na. Tapos, ito naman mampat, si drive, yun ang normal talaga natin ginagamit. May nakalagay na D3, drive 3, drive 2. Okay. Gamitin lang natin yan sa mga kalsada. Halimbawa, palagay na lang natin kung nakadaan ka lang. O palagay na lang natin pinaka-popular na lugar, Baguio. No, pag umahon ka ng Baguio, magagamit mo yan. Sa madalit sabi, yung drive 3 or manual mode, gamit lang yan sa paahon na kalsada pag sobrang tarik. And then, alam mo, hirap pa siya sa 3, pwede ka mag 2. Ito namang L, pag talagang sobrang tarik. Low gear, kumbaga sa manual, first gear ito. No? Yan. Mayroon naman mga sasakyan na mayroong manual mode, letter M, tapos plus minus. No? Ang kagandahan naman nung galong manual mode, alam mo, tumatakbo ka ng mabilis, nakadrive ka, tapos bigla kang magagamit ng manual mode. Pag nilipat mo yun sa manual mode, kung anong bilis mo, yun din yung akma ng gear na lalabas dito. Hindi siya katulad nito, halimbawa, tumatakbo ka ng 60 or 70, tapos bigla mo niyang ililipat sa drive 3, pwedeng masira ang transmission mo. Kaya ang paggamit sa ganitong manual mode, kung gagamitin mo siya, halimbawa tumatakbo ka lang, ang speed mo nasa 60 pa lang, alalayan mo muna siya ng brake, paabutin mo muna ng 40 o less than 40, saka mo siya ilipat sa drive 3. Iaakma mo muna yung speed sa gear. Ano? Handbrake naman, ang handbrake, ganito, may mga pagkakataon to mampat na pag binaba mo, pag pinisil mo to matigas. Ang diskarte dyan, ganito, hilahin mo ng konti, pindot. Huwag mong bitawan sa pagkapindot hanggat hindi mo na ibaba. So, pinipindot lang ito pag nire-release. Pag i-handbrake mo naman siya, hilahin mo lang siya pataas. Yan. Ulitin ko pala, ang pagkakaiba naman dun sa push start, doon sa sasakyan na push start o keyless, itong si Isuzu, pag in-start mo siya, kahit hindi mo apakan ang brake, aandar siya. Yan. Basta't nakalagay siya sa park or neutral. Pero ang push start, kapag yun i-start mo at hindi mo pinrest o pinapakan si brake, hindi yun mag-i-start. Yun ang pagkakaiba nila. Kailangan sa push start, apakan mo talaga ang brake para mag-start siya. And then sa manibela, ganito. Si manibela, i-consider natin to na isang relo. Isang analog na relo. So nakaposition siya sa 12 o'clock position. And then ang kamay natin ay nandito sa 9 and 3. So dyan muna, beginner's guide yan, no? Ang pag-ikot naman or pag-manage dito, dalawa naman. Wala muna tayo sa one hand, no? Ang one hand kasi parang sa pangwala yun, medyo sanay ka na. So ganito ang pag-ikot ng manibela kapag malaki ang ikot or full turn. So yung sinasabi natin hand over hand. Yan, ganyan lang. Kumbaga ito yung pumupwersa pagpakaliwa, no? Tapos ito naman ang kukuha. Tapos sa kanan naman gano'n din. Pagka ibinalik mo siya mampat, halimbawa nag-hand over hand ka pa gano'n,
Pag binalik mo naman siya, may mga pagkakataon kasi itong manibela na kapag medyo mabilis ang movement mo sa pag-ikot, nabalik yan ng kusa. Opo. Alalayan mo naman siya ng hantuhan. Ito naman yung hantuhan. So tatandaan mo ha, na ang manibela kapag naisagad mo, ang balik niyan, 2 ikot lang, straight na ulit yung gulong mo. No? Sa pagpunta ng full turn sa kaliwa, walang bilang. Yung mga bilang dyan, yung pagbalik. Ha? Gagawin mo kapag nalito ka sa manual, nakaganyan ka. Hindi mo alam kung straight na ba ang gulong mo. 2 ang pwede mong gawin. No, halimbawa, ganyan. Nakaganyan ka. Nalito ka ngayon, diretso ba yung gulong ko? Una mo nga gawin, pwede mong galawin ang sasakyan mo, malalaman mo. Yan, ibig sabihin, kulang pa. So, kailangan na pag ganun ka sa kaliwa, ibabalik mo siya ng kanan. Tapos galaw uli. Yan, straight na siya. No? Ang pangalawa naman, ang gagawin mo, halimbawa, palagay na lang natin parallel parking, wala ka lang gagalawan, hindi ka na makagalaw. Ang gawin mo naman doon, isagad mo naman ang manubela kahit saang sagad. Tapos bilangan mo lang siya. 1 and 2. Yan, sigurado yan, straight na ang manubela mo. So, paalalahanan kita ulit, ang nag-aaral ng driving, since nasabi mo nga ikaw ay beginner, normal sa mararamdaman mo yung kaba. Normal yung malilito ka. Kaya nga nandyan si Kuya Ron sa tabi mo para i-guide ka. Pagtuturo namin dito, hindi naman more on guidance. I mean, pagkatapos kitang mag-guide, kailangan mai-challenge kita na magawa mo lang ikaw lang. Kaya bawat ikot natin, bawat takbo natin, tatandaan mo yon. Basta tumahimik si Kuya, ini-observe kita. Pero kapag umimik na ako at igagay kita, sundan mo lang ako. Masaya lang dapat ang nagtuturuan. Walang pressure. Opo. Huwag kang matakot magkamali. Paano tayo maikukorek kung walang magkakamali? At huwag mong iisipin na kapag nagkamali ka, magagalit ako. Andito ka para matuto, hindi para pagalitan, hindi para ibig sabihin madaliin na matuto. Kung makukuha mo agad siya, much better, no? Okay, so ready na ikaw? Opo. So,